Magandang umaga mga boss. Welcome back sa aking vlog na part 2 vlog na gagawin ko ngayon. About ito kahapon doon sa aking video na nag-vlog ako doon sa Santa Rosa. Ang pag-uusapan natin ay tungkol ito sa mga marketing motorcycle. Hindi ko alam bakit may mga ganitong sistema pa rin hanggang ngayon sa ating bansa natin. Dahil nga, di ba, ang pinopoint ko dito mga boss, 3 years mong hinintay na matapos mong bayaran yung motor. Tapos, ang sistema ng ganitong mga klaseng motorcycle marketing na ito ay bulok na bulok ang kanilang sistema. Hindi ko ilubos akalain na ganito ang mangyayari. Nung ako ay kumuha ng motor, hindi naman bago sa akin yan, hindi naman sa lingid sa aking kalaman, na may proseso. Pero, hindi mo dapat kailangan paghintayin yung iyong customer. Kasi, kung ang pag-uusapan ay about sa payment, wala naging issue. Okay, updated tayo sa payment. Since nagsimula tayo mag-payment, magbayad sa ating motorcycle loan, ay hindi tayo kahit kailanman ay pumalya. Pero nakakalungkot man isipin mga boss dahil pagkatapos natin matapos yung bayarin sa ating motorcycle loan, ay ganito ang gagawin sa inyo ng inyong mga marketing. Hindi ko nila lahat ng marketing pero shout out dito sa marketing ng Ropale Motorcycles dahil napakabulok ng inyong sistema mga busing. Alam nyo, inalok nyo pa ako na kumuha ng brand yung motor ulit sa inyong brands. Tapos ang inyong sistema ay napakabulok. Walang kwenta. Dapat sa inyo ay inirereklamo. Nakausap ko ang isa sa mga empleyado nyo dyan kahapon sa Ropali, Santa Rosa, Golden City, Laguna. Ang complaint, madalas na complaint dyan sa inyong mga customer ay marami kayong mga natatanggap na mga reklamo. Pero hindi nyo nagagawa ng solusyon. Di po ba? Kasi strategy nyo yan eh. Pagkatapos babayaran sa inyo yung motor, ang gagawin nyo ay paaasahin nyo yung inyong mga customer. Dati, talamak yan. Akala ko ngayon, wala na ito sa atin sistema. Pero ngayon ay napakabulok pa rin ang inyong sistema. Kaya dun sa mga nagnanais na kumuha ng mga motorcycle, dyan sa Ropali, Santa Rosa, Golden City, Laguna, huwag na kayong magtangka na kumuha dyan sa kanilang branch dahil hindi maganda yung kanilang serbisyo. Pagkatapos mong mabayaran ng 3 taon na nagtiis ka, ay hindi naman nila kaagad ibibigay ang iyong original ORCR. Papahirapan kanila kung sino-sinong punchipulyato ang kanilang ibibigay na number sa'yo para tawagan mo daw, kiso ganito. Tapos, pagpasapasahan ka, nung tinawatawagan ko, hindi naman makontak ang number na ibinigay nila sa akin. Tapos ay kailangan mo pang tumawag sa pinaka-finance dun sa bangko na kung saan sila yung nagbayad ng motorcycle loan mo. O, di ba? So, kahit naman sino, mabubuisit doon sa ginagawa ng mga ganitong klaseng marketing motorcycle. So, sana makarating ito dyan sa mga kinauukulan, sa mga management ng Ropali Motorcycle. Hindi maganda ang inyong ginagawa. Bulok na bulok ang sistema nyo mga busing. Yan. Kung naabutan ko pa noon dyan si Ma'am Cha, sigurado ay i-complain ko yan. So sana makarating ito at yung aking concern na about dito sa ORCR na original, maibigay nyo. This week, sana kung maibigay nyo yan. At kung hindi nyo man maibigay, hindi ko rin kayo titigilan sa pag-vlog dyan dahil i-file ko yung formal complaint ko dyan sa inyong mismong opisina sa Golden City para matauhan kayo. Okay? So, marami na pala kayong nabubudol na mga kliyente nyo, na mga customers nyo. So, siguro pang ilan na kaya ako. Diba? Ang point natin dito mga busing, ang inyong motor, kinuha nyo sa loob ng 3 taon, tapos hindi nyo naman pala alam na after nyong mabayaran ay papahirapan kayo kumuha ng ORCR. Grabe no, bulok na bulok ang sistema ng mga lintik na ito. So hanggang sa muli mga boss, magandang umaga sa inyo.